Kumusta? Welcome sa Roots TV. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang isang mami na itinapon sa basurahan hanggang sa isang pating na may mukhang tao. Ay narito ang 10 nakakagulat na bagay na kamakailan lamang nadiskubre sa Asia. Una ay suriin natin ang number 10, ang basurahang mami ng Yemen. Sa masalimuot na kalsada ng Yemen, nagkaroon ng kakaibang discovery ang mga lokal sa gitna ng mga tumpok ng basura. Isang mami na walang laman, nakabaluktot sa kakaibang posisyon at nakabalot sa balat ng hayop. Ayon sa mga eksperto, ang mami na ito ay maaaring nabuhay noong ika-3 o ika-4 na siglo, ang panahon sa kaharian ng Saba, isang maunlad na trading empire na may kaugnayan sa buong gitnang silangan. Ibig sabihin, ang natuklasang mami ay may edad na hindi kukulang sa 2,000 taon. Ngunit may kakaibang bagay ang mami dahil walang laman ang kanyang katawan at hindi ito bahagi ng karaniwang paglilibing sa rehiyon. Malamang ang kalagayang ito ay gawa ng mga magnanakaw ng libingan na nasa ilegal na negosyo ng pag-i-smuggle ng mga bangkay na nagdulot ng pagkawala ng kanyang mga internal organs. Ang hinala ay napatunayan ayon sa masusing pananaliksik nang ipakita ng mami ang mas marami pang senyalis ng pagkasira sa katawan. Parang iniwan lamang ito sa ilalim ng matinding sikat ng araw at pinabayaang malanta. Bagamat hindi pa rin matukoy ang buong identity ng mami, ay hindi dapat ganito ang pagtrato sa mga bangkay na nagmula noong unang panahon. Number 9. Pinakamalaking paniki. Baka nakakita ka na ng larawan ng isang dambuhalang paniki na nagkalat sa internet. Posibleng ito ay mga edit lamang, ngunit paano kung mayroon ngang tunay na paniki na magkasing laki ng isang tao? Narito ang Golden Crown Flying Fox, ang pinakamalaking paniki sa buong mundo na may wingspan na umaabot ng 10 talampakan ng haba. Kung iniisip mo na mukhang babangis ang nilalang na ito, ay nagkakamali ka dahil kumakain lamang ito ng prutas at may malaking papel sa kalikasan sa pamamagitan ng pagkalat ng mga buto upang muling tutubo ang mga panibagong halaman. Ang mga dambuhalang paniking ito ay ang isa sa dahilan na muling manumbalik ang ganda ng mga kagubatan at hindi rin sila delikado sa mga tao. Sa halip, habang patuloy silang nagbibigay ng kontribusyon sa kalikasan, ang kanilang tirahan ay nililipol at sila'y nanganganib mula sa mga mangangaso. Dahil dito, ang mga organisasyon tulad ng Bat Conservation International kasama ang mga komunidad sa Pilipinas ay nagtutulungan upang mapanatili ang bilang ng mga paniki at ipaalam sa iba ang kanilang kahalagahan. Number 8. Misteryosong nilalang na dahilan sa pagkapula ng dagat. Ang karagatan ay minsan nagdadala ng pinakamisteryosong bagay sa baybayin. Noong 2018, ang tahimik na baybayin ng Hulong Beach sa Indonesia ay naging tanawin ng isang misteryosong discovery. Isang lokal ang nag-aakalang ito ay isang na-stranded na bangka, ngunit noong lapitan ay natagpuan niya ang isang napakalaking nilalang na inanod sa baybayin. Ang misteryosong nilalang ay nabubulok na at nagiging pula naman ang paligid nito. Umaabot naman ng 50 talampakan ang kanyang haba at may timbang na 35 tonelada, katumbas ng timbang ng 4 na elepante. Hindi maikakaila na marami sa mga taga-baryo ang nagulat at natakot sa nadiskubre. May ilan na nagsasabing ito ay masamang palatandaan, habang nakafocus naman ang iba sa pag-aaral ng misteryosong nilalang. May mga nag-aakalang ito ay isang malaking pusit, ngunit may iba ang naniniwala na ang nabubulok na nilalang ay maaring galing sa grupo ng balyena. Gayunpaman, dahil sa malapit na itong mabulok, ay mahirap kilalanin ang nilalang. Agad naman dumating ang mga marine specialist sa lugar upang mag-imbestiga at kunin ang mga sample. Ang nakakabahala tungkol sa discovery ay naging kulay pula ang paligid ng tubig, isang senyalis na may nagaganap na kontaminasyon sa tubig na posibleng dahilan sa pagkamatay ng nilalang. Number 7. Labi ng isang sundalo. Narito naman ang isa pang nakakalitong misteryo sa karagatan. Naguluhan ng mga lokal sa isang baryo sa Pilipinas nang makita nila ang isang yate na palutang-lutang sa gitna ng dagat. Dahil sa walang sumasagot, ay nagpasya ang mga tao na lapitan at pasukin ito. Wala silang nalalaman kung sino ang nasa loob.
at nagulat sa kanilang nadiskubre. May labi ng isang lalaki ang nakaupo sa isang mesa. Ang bangkay ay naging mummy. Ito ang kakaibang discovery na ikinalito at ikinabahala ng mga tao. Agad naman nakilala ang labi bilang si Fritz Bajat, isang sundalo ng Germany na kilala sa kanyang pagmamahal sa malawak na karagatan. Paano nangyari ito at bakit siya nagiging mummy? Dahil sa masusing pag-aaral ay agad na nakakuha ng kasagutan ang mga investigador. Ayon sa mga eksperto, ang natatanging kombinasyon ng tuyong hangin sa karagatan, alat ng hangin sa dagat, at pare-parehong temperatura ay isang natural na preserbante para sa katawan ng lalaki. Bagaman hindi pa rin matukoy ang dahilan sa kanyang pagkamatay, ay naniniwala naman ng iba na ang lalaki ay namatay dahil sa problema sa puso at walang mahingian ng tulong dahil siya ay mag-isa lamang. Number 6. Higanting sinkhole na may kagubatan. Ngayon ay puntahan natin ang China, kung saan nagpapakita ng isang kahanga-hangang discovery kung gaano kaganda ang kalikasan. Sa gitna ng syudad ay may isang napakalaking kuweba at sa loob nito ay isang isolated na kagubatan. Ngunit namangha ang lahat dahil sa buhay sa loob nito. Kung inaakala mo na may maraming bato sa loob ng kuweba, ay nagkakamali ka dahil may napakagandang kagubatan sa loob ng kuweba. At maaring mapapatanong ka kung bakit may kagubatan dito. Well, pinaniniwalaan na ang natatanging kondisyon sa ilalim ng walang hangganang hukay ang nakaprotekta mula sa labas at lumikha ng isang espesyal na microenvironment. Ito ay nagbigay daan para sa isang kakaibang ebolusyon kung saan nag-a-adapt ang mga halaman at hayop sa kanilang natatanging tahanan. Habang kumakalat ang balita tungkol sa sinkhole, ay marami naman ang naguluhan dahil hindi karaniwan sa isang kuweba ang magkaroon ng buhay sa loob. Umaasa naman ang mga siyentipiko na malalaman pa ang kasaysayan sa loob ng kuweba na magagamit sa kasalukuyang pag-aaral. Number 5. 40,000 na taong gulang na sining. Sa bulubunduking kagubatan ng silangang kalamyan ng Borneo, Indonesia, natuklasan ng mga arkeologo ang isang bagay na literal na inukit ng mga sinaunang tao. Sa loob ng lumang kuweba na tinatawag na luwang, makikita ang mga pinturang nagpapakita ng mga baka. Ngunit ang mga likhang sining na ito ay may kasaysayan na nagmula ng 40,000 na taon at ito ay kilala bilang pinakamatandang pinta ng tao. Nakakagulat na ang pinakamalaki sa mga baka na to ay may lapad na mahigit 7 talampakan. Ang isa sa mga baka ay tila may sibat sa kanyang gilid. Ang mga pintura ay ginamitan ng maraming kulay mula sa pigmentong iron oxide. Ngunit hindi lang dito nagtatapos ang sining. Dahil napakarami pa palang likhang sining ang naroon sa kuweba. Ang ibang bahagi na may petsang nasa pagitan ng 16,000 at 21,000 na taon ang nagpapakita ng mga larawang tila tao. Ang mga likhang sining na ito ay nagmula sa nakaraan na nagpapakita kung paano nagmula ang ating sinaunang ninuno sa pag-unlad ng kanilang buhay. Number 4. Pating na may mukhang tao. Noong 2021, ang karagatan sa paligid ng Indonesia ay nagbigay ng pangamba sa mga tao noong madiskubre ang isang pating na tila may mukhang tao. Ito ay kakaiba sa lahat ng pating. Ayon sa masusing pagsusuri ng mga tubig sa paligid ng baybayin, natagpuan ng mga mananaliksik ang isang pating na kilala sa pangalang banded hound shark. Ang pinakakakaiba sa bagay na ito ay ang hindi pangkaraniwang marka sa kanyang mukha. Ang mga mata nito na matatagpuan sa itaas ng bibig kasama ang bahagyang korba ng kanyang bibig ay mukha talagang isang tao. Bagaman may iba ang naniniwala na ang nilalang na ito ay masamang palatandaan o di kaya naman ay isang swerte. Ngunit ayon sa siyentipiko at lohikal na paliwanag, ang pating na to ay magkaroon lamang ng isang genetic mutation na magdudulot ng pagbabago sa kanyang katawan. Number 3. Dinosaur na parang ibon. Marami ka bang nilalaman tungkol sa mga dinosaur? Kung ikaw ay curious tungkol sa mga kahindik-hindik na reptilianong ito, ay maaari mong tanungin ang isang paleontologist. Kamakailan lang natuklasan ng mga mananaliksik ang isang kakaibang dinosaur sa lalawigan ng Fujian sa Southeast China. Isang curious na hunter na nagmula sa huling panahon ng Jurassic Era, mga 148 hanggang 150 na milyong taon ang nakakaraan. Ang maliit na nilalang na ngayon ay tinatawag na
Fujian Venator prodigiosus, nang ibig sabihin na isang dakilang hunter mula sa Fujian. Bagong kaalaman sa pagunlad ng isang kakaibang species ng dinosaur. Ang kakaibang tibay ng buto nito ay nagbibigay ng bagong kaalaman sa pagunlad ng mga ibon sa kanilang pinakabagong yugto. Malamang ay may balahibo din ng mga dinosaur na ito, ngunit ayon naman sa mga modernong ibon. Gayunpaman, dito nagmula ang species ng napakaraming ibon sa kasalukuyan. Number 2. Isang nakakatakot na mami ng sirena. Malamang ay narinig mo na ang kwento tungkol sa sirena na natuklasan ng mga mangingisdang Hapones. Ngunit alam mo ba ang totoong kwento dito? Kamakailan lamang inilantad ng pananaliksik ang tunay na kwento sa likod ng nakakalitong specimen na ito. Mula nang matuklasan ito, ang mami ng sirena na siglo ang edad ay nakaimbak sa isang templo sa Okayama Prefecture sa Hapon. Sinasamba ito ng mga lokal na naniniwala sa kanyang mitolohikal na kapangyarihan hanggang ito'y itinago mga 4 na dekada na ang nakakalipas. Ang isang liham na kasama ng mami ay nagpapahiwatig na ito'y nahuli sa pagitan ng 1736 at 1741. Ngunit mayroong mga nagdududa na ipinakita lamang ito para sa mayayaman na naghahanap ng kalusugan o pangmatagalang buhay. Sa unang panahon, inaakala ng mga siyentipiko na ang sirena ay gawa sa pagkakabit ng iba't ibang bahagi ng mga hayop. Ngunit waring hindi ito ang kaso. Ayon sa bagong pananaliksik, hindi galing sa unggoy ang torso ng sirena, bagkus ay isang masigla at masusing pinagdugtong na tela, papel at bulaklak na maingat na pinagsasama mula sa leeg hanggang sa likod. May balat ng isdang pufferfish ang suot ng sirena na may kasamang palamuting buhok na mula sa mamon at may hawak na panga at ngipin na malamang nagmula sa isang isda. Ang kanyang mga kuko ay isang tunay na misteryo. Nananatili namang palaisipan kung gaano na katagal ang bagay na ito. Ngunit ang radiocarbon dating ay nagpapahiwatig na ito ay gawa noong mga unang 1800 at nananatiling palaisipan ang katotohanan kung bakit ginagawa ang bagay na to. Number 1. 10 taong basura sa Timog Korea. Isang lalaki mula sa Gwangju ang gumawa ng isang bagay na hindi maipaliwanag para sa kanyang anak. Sa loob ng mahigit sa 10 taon ay tinambakan ni Choi ng napakaraming basura ang paligid at loob ng kanyang bahay. Hindi lamang ito sa isang kwarto o isang sulok, kundi sa buong bahay pa. Kahit ang kanyang mga balkonahe at hardin ay may basura rin. Mahirap bisitahin ng bagay ni Choi dahil gagapang ka muna sa napakaraming basura bago makapasok. Bago mo makikita ang pinto, ay tatawid ka muna sa napakaraming basura. Ngunit hindi lang ito ang nakakagulat. Sa kanyang bahay, ang matandang lalaki ay may isang anak na halos 40 taong gulang na kung saan ay tumatangging lumabas ng bahay sa loob ng dekada. Si Choi ay patuloy na nagtatangkang suportahan ng kanyang anak at umaasang mag-asawa ito. Kinakabahan siya para sa hinaharap ng kanyang anak na sanay sa kaginhawaan ng bahay. Kaya't inaasahan na ang mga nagkalat na basura ay magiging dote para sa kanyang anak.